ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainiyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ating ipinagdiriwang ngayon ang kapistahan ng banal na mukha ng poong Jesus Nazareno, Holy Face. Ang mukha ni Jesus na batbat ng sugat at galos, dulot ng kanyang pagpapakasakit at tiniis na hirap, ay ang mukha rin ng Diyos na puno ng awa at pagpapatawad. Aminin natin at hingin ang tawad ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Naamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayong lahat sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, niloob mong akuin na iyong anak ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap na iyong anak, ay magpagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang makapangyarihang Panginoon ang nagturo sa akin nang sasabihin ko para tulungan ang mahihina. Tuwing umagay, kanyang binubuksan ang aking pandinig. Nananabik akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Binigyan niya ako ng pangunawa. Hindi ako naghimagsik ni tumalikod sa kanya. Hindi ako tumutol nang bugbugin nila ako. Hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ang buhok ko't balbas. Gayon din, nang lurhan nila ako sa muka. Ang mga pagdustang ginawa nila'y di ko pinapansin, pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis ng sampaling parang bato, pagkat aking batid na ang sarili ko'y di mapapahiya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Kapag ako'y humingi sa iyo ng tulong, ako ay pakinggan. Taas ang kamay ko na dumadalangin sa templo mong banal. Ang buong ay papurihan, ako'y kaniyang tinulungan. Ang poon ang aking tagapagsanggalang, aking kalakasan. Kaya naman ako ay pagtitiwala ay sa Kanya lamang. Nagagalak ako sa Kanyang ginawang pagtulong sa akin. Kaya naman ako ay laging aawit, siya'y pupurihin. Ang buong ay papurihan, ako'y kaniyang tinulungan. Siya ang sanggalang ng bayang hinirang, kanyang iingatan. Ililigtas niya at ipagtatanggol ang haring hinirang. Pagpalain sila, ingatan mo, poon, sila'y iyong kawan. Iligtas mo sila nang di mapahamak ang mga hinirang. Bilang pastol nila, iyong kalingain, sila habang buhay. Ang buong ay papurihan, ako'y kaniyang tinulungan. Ang buong ay papurihan, ako'y kaniyang tinulungan. Kami sumasamba sa'yo at gumagalang sa usmo, nakaligtasan ng mundo. Alleluia, Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Alam na ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay at bilang katuparan ng kasulatan ay sinabi niya, "Nauuhaw ako." May isang mangkok doon na puno na maasim na alak. Itinubog nila rito ang isang espongha, ikinabit sa sanga ng isopo at idiniit sa kaniyang bibig. Nang masipsip ni Jesus ang alak, ay kaniyang sinabi, "Naganap na." Iniyukayok niya ang kanyang ulo at nalagot ang kaniyang hininga. No'y araw ng paghahanda at ayaw ng mga Hudyo na manatili sa krus ang mga bangkay sa araw ng pamamahinga.
sapagat dakilang araw ng pamamahingang ito. Kaya't hiniling nila kay Pilato na ipabali nito ang mga binti na mga ipinako sa krus at alisin doon ang mga bangkay. Naaparon nga ang mga kawal at binali ang mga binti ng dalawang ipinakong kasabay ni Jesus. Ngunit pagdating nila kay Jesus ay nakitang patay na siya. Hindi na nila binali ang kanyang binti, subalit inulos ng sibat ng isa sa mga kawal ang tagiliran ni Jesus at biglang dumaloy ang dugo at tubig. Ang nakakita nito ang nagpatotoo, tunay ang kanyang patotoo at alam niyang katotohanan ng sinabi niya upang kayo maniwala. Nangyari ang mga ito upang matupad ang sinasabi ng kasulatan, walang mababali isa man sa kanyang mga buto. At sinabi naman ng ibang bahagi ng kasulatan, pagmamasdan nila ang kanilang inulos. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Pakibati niyo yung mga katabi niyo na magandang tanghali. Magandang tanghali po, magandang tanghali, magandang tanghali sa inyong lahat. Ngayon ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ng tinatawag nating Holy Face, ang banal na mukha ni Jesus. Mukha na kung saan makikita natin ang mukha mismo ng Ama. At ang mukha ni Jesus, mukha na namatay sa krus, ay mukha ng awa ng Diyos. Kaya sa mukha ni Jesus, mababanaagan natin ang dakilang awa at pagmamahal ng Ama sa atin. Kaya ang pinagdiriwang natin ay ang dakilang awa ng Diyos sa tao. Dakilang pag-ibig niya sa iyo at sa akin. Kaya kung titignan natin ang mukha niya, mukha na nagdusa at naghirap, mukha ng pag-ibig at awa ng Diyos. Siya'y naging tunay na anak ng Diyos at pinatunayan niya na siya'y tunay ngang anak ng Diyos sa pamamagitan ng pagkabayubay sa krus. Ang kanyang mukha, ang kanyang maamong mukha, ay kaniyang niyok-yakok sa kamatayan para sa atin. Tayo bilang Kristiyano, nakikilala at nalalaman ng lahat na tayo anak ng Diyos tulad ni Jesus kung tayo susunod sa ating Ama. Bibigyan ko kayo ng kwento. Sa isang bansa na bawal ang ating pananampalataya, Kristyanismo, merong isang lalaki ang pangalan ay Pang Cheng. Tunay itong nangyari. Dahil siya'y Kristiyano, itong si Pang Cheng, hinuli siya sa pagiging Kristiyano. Pinahirapan, torture, at pinaamin na siya'y Kristiyano at ituro ang ibang Kristiyano para mahuli dahil pinagbabawal ang Kristyanismo sa bansang yaon. Dahil hindi siya umaamin at hindi niya tinuturo ang mga ibang Kristiyano, siya'y lalong pinahirapan. Sang araw, tinawag siya sa korte, laking gulat niya. Nakita niya ang nanay niyang bugbog sarado. Sabi niya, Nay, yung nanay, hirap na hirap, tumingin sa anak. Sabi ng naglilitis kay Pang Cheng, di ba may 10 utos ang Diyos nyo? Sabihin mo nga isa-isa. Malakas na sinabi ni Pang Cheng yung 10 utos ng Diyos. Pero pagdating dun sa utos na, igalang mo ang iyong ama at ina. Pinahinto siya. At sabi sa kanya, ulitin mo, igalang mo ang iyong ama at ina. Nakikita mo nanay mo? Nay, sabi niya sa kanyang ina. At sumagot ang ina, anak, gusto mo siyang iligtas? Igalang mo siya pagsunod sa 10 utos. Pero maliligtas lang siya
kung sasabihin mo ang mga pangalan ng Kristiyano sa bayan natin. Galang mo nanay mo, mahalin mo, palayain mo siya, huwag mo siyang hayaang magdusa. Si Fang Cheng naguluhan. Sabi niya, Nay. Sumagot ang nanay. Ano sabi ng nanay? Anak, mula pagkabata, tinuruan kita na maging tapat ka sa Diyos at sa Kanyang bayan. Mula bata ka, tinuruan kita maging mabuti. Huwag mo akong intindihin. Manatili kang tapat kay Jesus. Manatili kang tapat sa Kanyang simbahan. Huwag mo kong intindihin. Kapag tinatwa mo si Jesus at tinatwa mo ang mga Kristiyano, sabi ng nanay, wala na akong anak. Hindi na kita anak. Kapag tinatwa mo si Jesus, pag tinatwa mo mga Kristiyano, wala na akong anak. Huwag mo kong intindihin, maging tapat ka kay Kristo. Ito ang mensahe sa atin. Ang kamatayan ni Jesus ay tanda ng kanyang katapatan sa Ama. Tanda ng katapatan niya sa pag-ibig sa atin. At sino ba ang sinusundan natin? Ang Panginoong Jesus. At kailangan maging tapat tayo at napapatunayan natin ang katapatan natin sa Diyos sa panahong nahihirapan at sinusubukan tayo. Kilala niyo ba si Saint Patrick? Si Saint Patrick, ang daming dinanas na hirap. Sobrang daming dinanas na hirap ni San Patricio, Saint Patrick. Mula pagkabata, nagdusa na yan. Si Saint Patrick, pinagbili bilang alipin. Kaya isipin niyo kung alipin ka. Hirap na hirap, tinapon sa dagat para mamatay. Naglakbay sa disyerto, 28 days, parang katulad ngayon ng Pebrero, walang pagkain. Pero hindi siya nanghina. Marami sa atin pag may problema, may pagsubok, nanghihina. At ano ginagawa natin kapag nahihirapan tayo? Lalo tayong hindi nagdadasal. Lalo tayong hindi nagsisimba. At ano sabi natin? Nagtatampo ako sa Diyos. Nagdududa ako sa Diyos. Paano na paglabanan ni San Patricio o ni Saint Patrick ang lahat ng hirap? Alam niyo, sabi niya ganito, lagi akong nagdadasal araw-araw. At madalas ako magdasal sa araw-araw. Maraming ulit ako nagdadasal sa isang araw. At tuwing ako'y nagdarasal, dumarating at nararamdaman ko ang pag-ibig ng Diyos. Kung kaya lumalakas ang pananalig ko sa Kanya. Hindi natin mapaglalabanan ng hirap at problema kung lalayo tayo sa Diyos. Kung magtatampo tayo sa Diyos. Kung ayaw na natin magsimba't magdasal dahil tinatanong natin kung may Diyos. Anong panlaban ni San Patricio? Nagdasal. Dasal ng dasal. Maraming ulit sa isang araw. At nararamdaman niya ang paglakas ng kanyang pananampalataya. Bilang mga Kristiyano, marami tayong pagsubok. Bilang mga tao, mga ama, mga ina, mga anak, mga nagtatrabaho, marami tayong pagsubok. At kung minsan pinanghihinaan tayo, pero huwag kang bibitiw sa dasal. Huwag kang kakalimot tumawag sa Diyos na nagbibigay ng lakas. Dahil Siya ang magpapatibay sa atin. Hindi pera, hindi kaibigan, Diyos ang nagpapatibay sa atin. Si Jesus hanggang kamatayan, naging matibay dahil sa Kanyang pag-ibig sa Ama at sa atin. Naging matapat hanggang huli ang Panginoong Yesus dahil sa Ama. Tayo rin, ako at ikaw, may pagsubok tayo. Hindi nawawala yun.
Pero kailangan natin maging tapat sa Diyos. Panghawakan natin ang awa at pag-ibig ng Diyos. Sinasareno, sinusundan natin, Diyos na may pasang krus. Diyos na ipinako sa krus. Siya yung tinatawag mo, siya yung sinusundan natin. Natural lang na meron din tayong krus na pasan. Pero makakaya natin ang krus natin. Dahil ang krus natin, hawak-hawak lagi ni Jesus sa dulo. Hindi niya binibitiwan. Manalig po tayo sa Panginoon, magpakatatag. Laging magdarasal. Huwag kang manghihina. Huwag kang magtatampo. Huwag mo sasabing, ayaw mo na magsimba. Huwag. Sabi nyo nga sa katabi niyo, huwag kang magtatampo. Huwag kang magtatampo sa Diyos. Sabi mo sa katabi mo, huwag kayo magtatampo. Ang dami ng pagsubok, may sakit ako, may ganito ako. Ano sabi dapat? Kapit lang. Sabi mo sa katabi mo, kapit lang. Huwag kang bibitiw. Kanino tayo kakapit? Kay Jesus. Kapit lang. Makakaya natin ang lahat. Bakit? Dahil pagkapit natin, humihigpit din ang kapit ni Jesus sa atin. Di siya bumibitiw, kahit bumubuka na yung kamay natin, lalo siyang kumakapit ng mahigpit. Ganyang kamahal ni Jesus. Kaya huwag kang magtatampo. Huwag kang magdududa. Mahal na mahal ka ng Diyos. Amen. Mga kapatid, manalangin tayo upang si Kristo na mukha ng awa ng Ama ay maipakilala natin sa ating kapwa. Ang itutugon po natin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang Santo Papa Francisco, mga obispo at mga pari ay maging tapat sa paglilingkod nila sa sambayanan, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga nahalal nating mga opisyal ay maging tapat sa tungkuling ipinagkatiwala sa kanila, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang tayo ay maging maawain sa ating mga kapwang nangangailangan, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga nakararanas ng hirap at pagsubok sa buhay ay ating damayan at ilapit sa Panginoon, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tumahimik po tayo sumandali, taimtim nating ilapit sa awa ng Diyos ang mga pansarili nating kahilingan. Ama naming makapangyarihan, palakasin mo ang aming pananalig sa iyo sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Jesucristo. Siya ang Panginoon namin ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Salvador.
Manalangin kayo mga kapatid, upang itong paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa iyong dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. na namin, Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikay aming pasalamatan. Kay pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, Ama mong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahain ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos ng kapangyarihan, Diyos ng walhati ang langit at lupa, sana, o sana, sa kaitaasan, pinagmalak natin sa kalan ng Panginoon. Sana, o sana, sa kaitaasan, o sana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu, kayong banal ang mga kaloob na ito, pampara sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito tinumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus, naing mahal, iligtas mo kami banal. O Jesus,
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kay dinalay namin sa iyon tinapay na nagbibigay buhay, parang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco aming Santo Papa at ni Luis Antonio naming Obispo at ng lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay. May pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan pangindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa na mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos, ng kabiyak niyang puso na si San Jose, kaysa na mga apostol ni San Juan Bautista naming patron na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin na nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag po natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasabi ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, para sa langit, bigyan mo po kami ngayon ang aming kapansanan. Araw-araw tawarin mo kami sa aming mga sala. Iniling namin kami, Diyos, sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban
kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan, pag-ibig ng Panginoong Jesucristo, naway laging sumaininyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo't magangad ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Peace be with you po. Peace be with you. Peace be with you. Cordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Cordero ng Diyos, maawa ka. Cordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Cordero ng Diyos, maawa ka. Cordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng mundo. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, si Kristo, ang Kordero ng Diyos, ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, ang Diyos ng dakilang awa, ang Diyos na umibig sa atin ng lubos. Mapalad tayong tinawag ngayon sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Naway ingatan tayong lahat ng katawan at dugo ni Kristo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Sa panganib ako'y ingatan. Kanino ako masisimba, matatakot kung ako'y laging nasa piling niya. O Diyos, pakinggan mo ang
sana'y mahintulutan, malagi sa banal mong harapan. Ang tinig mo'y mapakinggan, pag-ibig mo'y maramdaman, kadakilan mo't ganda'y masaksiyan. Ang Panginoon ang aking tanggap, sa pangalan ako'y ingatan. At dito ako masisinta, matatakot kung ako'y laging nasa piling niya. Kanino ako masisinta, matatakot kung ako'y laging nasa piling niya. Ang mabuhay sa pag-ibig ay pagbibigay, na di nagtatantya ng halaga, at hindi naghihintay ng kapalit. Pagbibigay walang kasubalit, naibigay ko ng lahat. Mag-aanak kong tumatakbo, salat man ako sa lahat, salat man ako sa lahat. Ang tanging kong yaman ay mamuhay sa pag-ibig. Ang tanging kong yaman ay mamuhay sa pag-ibig. Pagbabas sa Nazareno. Wiro yung Nazareno. Sa Nazareno. Sa Nazareno. Ano lang ba? Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, kami nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay
ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kalwalatian, sapagkat ikaw ang Panginoon, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumairin. Yumuko kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Ang Diyos amang mawain na nagkaloob sa inyo ng anak niyang nagpakasakit bilang huwara ng pag-ibig, ang siya nawang magbasbas sa inyong lahat, pakundangan sa paglilingkod ninyo sa Kanya at sa inyong kapwa ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Pakundangan sa Kanyang kamatayan upang kayo wag dumanas ng walang hanggang pagkamatay, makamtanawan ninyo ang buhay na walang hanggan. Amen. Pakundangan sa pagpapakumbaba niya para sa inyong kapakanan, kayo naway makasalo sa Kanyang muling pagkabuhay ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at pagpapala ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. So, Padre Jesus Nazareno,